At sa mga oras na ito, mga minamahal, tayo pong lahat ay tumayo. Magbigay galang po tayo sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon, dadalhin ng ating beloved ordained preacher, Hill Cruz. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you. Beloved co-preacher, Brother Jojo Dagala. Let's all pray. Dearest Heavenly Father and dearest Jesus, through the first prayer of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist William Meda and the Papa of God, we worship you and give you thanks for the blessing and anointing that you continually pour out in our midst, O God. But before anything else, we humble ourselves together, asking forgiveness for whatever sins, mistake, and shortcoming we've committed during our unguarded moments, and for the gospel of salvation that I'm going to deliver today. As for me, I can do anything. Please give me wisdom, knowledge, and understanding, and use your word as instruments of our spiritual blessing. Help me deliver one simplest when open the mind, understanding blood better, especially the new ones, to our beloved webcast viewers. We ask you this in the mighty name of Jesus, and we rebuke all the demons of hindrance, doubts, and unbelief, cast out from them, bind the power of darkness, and anoint, O Lord, this we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody praise the Lord. First and foremost, my highest praise, honor, power, glory, majesty, the one and only true God, our Heavenly Father, in the name of dear Jesus, and we give double honor and respect to the man of God, to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist William Meda, the end-time prophet of God, and we always treasure, remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable San Pastor Lindsay Almeida. Greetings and respect to all the beloved children continue whole Almeida family here in the Philippines as well as in US and Canada, and to our beloved brethren here in Pampanga, embrace God, to our beloved visitors, especially to our beloved webcast viewers, a pleasant afternoon and welcome to the family of God. Amen. Everybody praise the Lord. Beloved saints of God, our Heavenly Father, in the name of dear Jesus Christ, will hearken to our voice if we are going to obey His commandments and walk uprightly in His sight and do all those things that are pleasing in His sight. For the Bible says in 1 John chapter 3, verse 32, and whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Kindly, pakibasa nga po yan. Unang 1, 3:22. Sa unang 1, ang kapitulo ay 3, ang talata po ay 22. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, kapatid, and God bless His word. So it is very clear, beloved sons of God, that our dear Jesus Christ will hear our prayers if we are going to do all those things that is pleasing in His sight. Kung atin daw pong isasagawa, gaganapin ang lahat ng kautusan ating mahal na Panginoon, mga inibig ko, ay didinggin ng Diyos yung ating pong mga panalangin, ang lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga, mga inibig ko, ang panalangin natin ay pinakikinggan lamang ng ating mabait na Diyos sa buhay kung tayo po'y tatalima at susundin at gaganapin at isasagawa ang lahat ng kautusan ng ating mahal without any mental reservation but rather with open heart. Pag tayo po'y sumusunod sa lahat ng utos ng ating mahal na Panginoon, tayo mismo ay nakakaalam na talagang tinidinig tayo ng ating mahal na Panginoon. Subalit, ano po bang reason? Bakit ang ating mga panalangin at daing ay hindi dinidinig ng ating pinakamamahal na Panginoon? No? Na kung saan ay yung ating mga panalangin ay para bagang hindi nakakarating sa langit, mainibig ko. Sapagkat pag ang tunay na Kristiyano ay lumalakad ng ayon sa kalooban ng Diyos, nagtatapat ka sa lahat ng bagay, magmula sa kabanalan, for without peace and holiness, no one can see the Lord. Hindi lamang tayo nagiging banal pag tayo po'y nasa ating pananambahan. At ano po bang kalalagayan natin pag tayo po ba'y umuwi na sa ating mga tahanan?
Nakakasunod pa rin po ba tayo sa banal na kalooban ng ating mahal na panahon? Namumuhay po ba tayo na may kabanalan? Ang kabanalan hindi lamang po sa ating pananamit, maging yung ating lumalabas sa ating mga bibig. Kaya kailangan mga banal po yan sapagkat the one who called us is holy, so we must be holy in all manner of conversation. At magsabing praise the Lord. Naging tapat po ba tayo sa ating pagdalo, sa ating pagbibigay, sa ating pagpupuri, sa ating pong pag-aayuno, lalo pat ating namamalas ang naralapitan na pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. And always remember this one thing, beloved sons of God, that we are in the last days perilous time, redeeming the time for the days are evil, mga inibig ko. Kaya kung tayo po, mga inibig ko, ay hindi lalakad ng ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon, hindi natin sinasagawa ang lahat ng kautusan, mga inibig ko, walang Diyos na makikinig sa atin. Pagdating po ng kabagabagan, pagdating po ng mga kalamidad, pagdating ng mga salot, mga inibig ko, pagdating ng giyera. Third World War is one push button away. Anytime now. And rapture will take place any moment now, mga inibig ko. Kaya maging maingat po tayo. So ano po ang reason, mga inibig ko, bakit ang ating mga prayers hindi po dinidinig ng ating mahal na Panginoon? Ano po ba ang naging dahilan, mga inibig ko, kung bakit ang ating mga panalangin ay walang katugunan, mga inibig? Nasabi sa banal na kasulatan, aking mo nang basahin sa English. Nasabi po rito, mga inibig ko, sa from the book of Isaiah, chapter 59, verses 2 up to 4, balik sa 1, sabi po rito, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. For your hands are defiled with blood, and your fingers with iniquity. Your lips have spoken lies, your tongue hath muttered perverseness. None calleth for justice, nor any pleadeth for truth. They trust in vanity and speak lies. They conceive mischief and bring forth iniquity. So on. Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, neither his ear heavy that it cannot hear. Sa Tagalog, kaya nila po. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 59, ang talata po ay 2 hanggang 4 at talon po ng 1. Ganito po sinasabi, kundi pinagpahiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig sa tres sapagkat ang inyong mga kamay ay nadumhan ng dugo at ang inyong mga daliri ng kasamaan. Ang inyong mga labi ay nagsalita ng kasinungalingan, ang inyong dila ay nagsalita ng kasamaan. 4, walang dumadaing ng katwiran at walang nanananggalang ng katotohanan. Sila'y nagtitiwala sa walang kabuluhan at nagsasalita ng mga kasinungalingan. Sila'y naglilihi ng kaliktuan at nanganganak ng kasamaan. Sa 1, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi na di makapagligtas, di hindi man mahina ang kanyang pakinig at di makarinig. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid. Praise the Lord.